Welcome sa mundo ng mga hotel na hindi mo alam kung 5-star accommodation o 5-minute countdown. Dito ang view mo ay 1,000 feet na bangin. Ang katabi mo sa gabi, yon na mas gutom pa sa'yo. May ahas sa paligid at ang waiver mo may kasamang bahala ka sa buhay mo. Ito ay mga totoong hotel na fully booked. Kung akala mo ang pinakadelikado sa bakasyon ay overpriced na buffet, maghanda ka. Dahil sa dokumentary na to, ang check-in mo pwedeng huling reservation mo. Simulan natin sa Giraffe Manor, Kenya. Dito pwede mong pakainin ang giraffe sa bintana ng kwarto mo. Sweet? Oo. Safe? Depende kung gusto mong maging human bowling pin. Ang giraffe umaabot ng 1,180 kg. Isang sipa lang, pwede kang maging flat version ng sarili mo. Walang harang, walang protective glass, open window lang. 3 turista na ang inatake sa nakaraang dekada. Yung dila nila 18-inch, kayang bumasag ng buto. Tuwing bembang season nila, 6 na buwan silang aggressive at parang 6 na buwan ka rin nasa wildlife edition ng Final Destination. Ang plot twist, hindi covered ng insurance ang giraffe-related injuries. Isang maling galaw habang nagpapakain ka. Isang 910 kg na ulo ang pwedeng tumama sa'yo. Sunod, Ice Hotel, Sweden. Hotel na gawa sa 1,000 tons ng yelo. Taon-taon nila tong binabaklas at tinatayo ulit. Hindi dahil renovation, kundi dahil natutunaw siya. Ang temperatura umaabot ng -40 degrees Celsius. Parang freezer ng karne sa lamig. Hihiga ka sa kama na yelo. May sleeping bag ka nga, pero tandaan mo, kapag bumaba lang ng 3 degrees Celsius ang body temperature mo, pwede ka nang mag-umpisang mag-hypothermia in 30 minutes. Sa pagitan ng April at October, totally natutunaw ang hotel. Yung ice walls, pwedeng mag-crack anytime. Imagine mo, nag-post ka sa FB, living my best life in Sweden. After 2 hours, guys, nasa ER ako. 3 guests na ang na-emergency dahil sa severe frostbite. Walang heating system. Yung CR, 100 feet ang layo. Kailangan mo pang maglakad sa madulas na yelo na parang penguin. Tapos madilim pa. Isang slide lang, skull fracture ang souvenir mo. Sky Lodge Adventure Suites, Peru. Para makarating sa kwarto, aakyat ka ng 1,200 feet na bangin. 4 hours na akyatan, walang experience required. Parang free trial ng kamatayan. Pag nadulas ka, edi goodbye. Yung pads nakakabit lang sa cliff gamit ang 4 na bolts sa 400 million year old rock. Pag malakas ang hangin, sway sila hanggang 3 feet. Transparent ang walls at sahig, walang privacy. May constant reminder kung gaano kalayo ang babagsakan mo. Regular tamaan ng kidlat ang bangin pag rainy season at chemical toilet lang ang meron. Tapos ang pinakamalapit na ospital, 5-hour drive sa bundok na minsan di madaanan pag may bagyo. Romantic ang view, pero delikado. Damanta Resort Underwater Room, Tanzania. Ang kwarto mo nasa 13 feet underwater. Glass walls lang pagitan mo at open ocean. Ang mga pating umiikot sa labas. Rated ang glass for normal pressure. Pero hindi pa subok laban sa pagtama ng pating. 2 beses na raw kumawala sa angkla habang may bagyo. Walang emergency exit sa ilalim kung masira ang hagdan. Pag nagpanik ka underwater, walang quick escape. Jules Undersea Lodge, Florida. Hotel na hindi ka mag-check-in sa lobby, mag-check-in ka sa ilalim ng dagat. Para makapasok dito, hindi elevator, hindi hagdan. Mag-scuba dive ka muna ng 21 feet. Bago ka makatulog sa kama mo, kailangan marunong ka munang huminga sa tangke. Nasa ocean floor ang buong structure. Parang kondo ng SpongeBob, pero wala si Patrick para sumalo sa'yo pagka nagkaproblema.
Puno ng nakakompress na hangin ng loob, ibig sabihin, controlled environment. Isang breach lang sa pader, isang crack, isang maling seal, flood in seconds. Hindi ka na guess, certified mermaid ka na. Dating underwater research lab ito. Vintage vibes, oo. Pero yung life support system, naku po, higit 40 years na. Mas matanda pa sa karamihan ng guests. Romantic underwater fantasy, oo. Instagram flex, solid. Pero tandaan mo, isang malfunction lang, isang leak lang, isang panic attack lang. From staycation goals to National Geographic episode. Pergastus Asher, Switzerland. Itinayo ng direkta sa ibabaw ng bangin, 5,000 feet above sea level. Aakyat ka sa trail kung saan dosena na ang nahulog at na-deadball. Mula October hanggang May, patong-patong na yelo ang daan. Pagbagsak ng bato ang patuloy na banta. Outdoor seating hanggang cliff edge, walang railings. Helicopter rescue, imposible pag masama ang panahon. Na nangyayari 200 days sa isang taon. Ang pinakamalapit na daanan, 3-hour hike pababa. Altitude sickness, 30% ng guests tinatamaan within 6 hours. Ongaba Camp, Namibia. Dito ang tent mo, walang pader, walang pinto. Mesh screen lang ang pagitan mo at leon na gumagala sa property. Kung gusto mong marinig ang hinga ng predator habang natutulog ka, welcome home. Sa gabi may staff na may flashlight na maghahatid sa'yo sa tents. Hindi barel kundi flashlight. Parang horror movie na low budget. Noong 2019, may staff na pinatay ng leon. Tapos ang mga leopards umakyat sa bubong ng tent. Pag bumigay ang tela, abay may biglang bisita ka na. Araw-araw may elepante pa na dumadaan na natatapakan ng fencing na umano'y protection. Ang emergency protocol, kahit pumasok ang predator sa tent mo, huwag kang tatakbo. Kasi pag tumakbo ka, automatic hahabulin ka at alam mo na ang kasunod. Mahali Mountains Lodge, Tanzania. Dito mas marami ang chimpanzee kaysa tao, 20-1. At ang chimp, 4 na beses mas malakas kaysa adult human. 3 beses na may inatake na turista since 2015. Rule number 1, huwag kang magkipag-eye contact kasi sa kanila challenge yan at malamang hindi ka mananalo. Ang nearest medical facility, 6-hour boat ride across Lake Tanganyika. Pag may bagyo, stranded ka, walang grab boat. Weekly may venomous snake sa guest rooms. Year-round active ang malaria-carrying mosquitoes. May mosquito net nga pero may gaps, parang relasyon na may butas. Sunod ang Tiger Nest Resort, Bhutan. 10,000 feet above sea level, katabi ng monastery na nakadikit sa bangin. Para makarating, hike or kabayo sa daanan na 5 turista na ang namatay since 2010. Walang mga barandilya at tuwing hapon mahamog ang daan. Ang sahig ng rooms hindi pantay hanggang 6 inch, parang lasing ang building. Earthquakes ang common dito. Ramdam mong gumagalaw ang structure at ang kahoy, pinahina ng humidity at lamig ng altitude. Kung may medical emergency, kailangan ng helicopter. Ang problema, hindi makalipad ang helicopter sa manipis na hangin. Sa taas na higit sa 12,000 feet. 40% ng guests nagkaka-severe breathing problems. Tapos pag winter, below freezing ang loob ng kwarto. Katakis Hotel, Greece. Inukit sa volcanic cliff ng Santorini. Mga bangin na 2 beses na nag-collapse sa naitalang kasaysayan. Ang mga kwarto nakabitin sa 1,000 feet, pabagsak papuntang dagat. Yung volcanic rock gumuguho ng 2 inch per year. Active pa ang volcano. Ang last eruption nito ay noong 1950. Ang infinity pool na sa gilid diretso sa bangin. Buwan-buwan may earthquake, kaya laging may bagong bitak sa cliff. Next, Ladera Resort, St. Lucia. Kada kwarto 3 pader lang. Yung pang-4, open 1,000 feet pabagsak. Walang bintana, walang harang. Matutulog ka 3 feet mula sa kawalan. Nasa gilid pa ng aktibong bunganga ng bulkan. May mga lagusan ng singaw
na naglalabas ng sulfur dioxide gas. Pag nagbago ang hangin, yung toxic gas, diretso sa open room mo. Instagram worthy view, oo. Pero kasama ang Hold Your Breath Challenge. Danton Hot Springs, United States. Luxury ghost town na may kasamang bonus level, wildlife encounter at altitude challenge. May elevation na 8,600 feet. Pag winter, minus 30 degrees Celsius. Yung lamig na parang galit sa'yo ang hangin. Isang maling suot lang ng jacket, nagiging human popsicle ka na. 100-year-old wooden structures. Pag may narinig kang ingay sa gabi, dalawa lang yan. Ingay ng lumang kahoy o oso. At hindi mo alam doon ang mas malala. Ang pinakamalapit na ospital, 90 minutes ang layo. Kung bukas ang kalsada, pag snowstorm, good luck. Self-reflection na lang muna habang naghihintay ng rescue. Tapos sa mga black bears, araw-araw gumagala. May bear spray na ibibigay sa'yo. Pero karamihan sa guest, first time hahawak. Yung hot spring nasa 41 degrees Celsius. Mainit, relaxing, Instagrammable. Pero tandaan mo, nasa high altitude ka. Combo ng init at altitude pwedeng mag-cause ng mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo. Longitude 131 degrees Australia. Luxury tent sa gitna ng outback. Ang daytime temperature 43 degrees Celsius pataas kalahati ng taon. Hindi ka nagbabakasyon, iniihaw ka ng kalikasan. May aircon naman, pero madalas brownout. Pag nawalan ng kuryente, within 2 hours, yung tent mo magiging air fryer with fillings. Tapos may gumagala pang makamandag na ahas sa property. At tandaan, ang Australia ay mayroong 21 sa top 25 most venomous snakes sa mundo. Yung nearest anti-venom, 200 miles away. Kung matuklaw ka, sa langit na ang susunod mong bakasyon kung qualified ka. White Pad, Switzerland. Pads sa bundok, 5,000 feet elevation. Avalanche region na may average 25 deaths yearly. Yung pads nasa avalanche paths mismo. Para nagtayo ka ng bahay sa bowling lane. Tapos umaasa kang walang bola. Ang heating, wood burning stove, refill every 3 hours. Pag nakatulog ka ng mahimbing, minus 10 degrees Celsius sa loob. Carbon monoxide ang silent killer ng Alpine Hotels. So habang cozy ka, pwedeng invisible na kalaban ang pumapatay sa'yo. Noong 2016 may 2 guest na ligaw 100 feet lang mula main building sa snowstorm. Isipin mo yon, malapit ka na pero widescreen ang paligid. So yon, kung bibigyan ka ng libreng stay sa tabi ng leon, sa ilalim ng dagat, sa bangin o sa freezer. Comment mo na yan, bossing. Paki-like at mag-subscribe ka na rin. Shout out Daniela Sapalio, Leon Ponvilla ng Tondo, Manila, Bong Hadi, Oliver Saladino, Ranil Atiga aka Noisky ng Kataingan, Masbate, Halupit Clan, Roselyn Chavez na nasa Alcobar, Saudi Arabia, Joey Soliano ng Coronadal City, Lopez Camacho ng Tanza, Cavite, Rizal Lopez ng Isabela, Marnelly Hermosa ng Panabo City, at kina Joanna, China at Marian ng Kidapawan City. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.